Inaabangan na ang pagbabalik sa ere ng Channel 2 na kilala ng mga Pilipino bilang Kapamilya Network ng ABS-CBN Corporation, ang dating pinakamalaking media conglomerate sa bansa. Ito ay makaraang igawad ng National Telecommunications Commission o NTC sa Advanced Media Broadcasting System Incorporated o AMBS ang pansamantalang kontrol sa dalawang channels na dating ginagamit ng ABS-CBN, ang Channel 2 at Channel 16. Sa pahayag ng NTC nitong January 25, 2022, na kumpirmang binigyan ng temporary permit ang AMBS para gamitin ang Channel 2 na dating analog TV frequency ng ABS-CBN. Provisional authority ang ibinigay ng NTC sa AMBS para makapag-operate gamit ang Channel 16 na dating digital TV frequency ng Kapamilya Network. Ang AMBS ay pagmamay-ari ng dollar billionaire business tycoon at dating senador na si Manny Villar. Bagamat popular ngayon bilang pinakamatagumpay na negosyanteng Pilipino, unang nakilala ng publiko si Villar sa larangan ng politika. Nagsilbi siyang kinatawan ng Las Piñas City sa Kamara de Representantes simula 1992 hanggang 2001. Sa huling bahagi ng kanyang termino, pinamunuan ni Villar ang mababang kapulungan ng Kongreso bilang ika-18 Speaker of the House noong 1998 hanggang 2000. Pag-alis sa Kamara, nahalal naman bilang senador si Villar noong 2001 at nagsilbi sa mataas na kapulungan hanggang 2013. Pinamunuan din ni Villar ang Senado nang siya ay maging ika-25 Senate President noong 2006 hanggang 2008. Taong 2010 ang kumandidato si Villar sa pagkapangulo pero tinalo siya ng noon ay kapwa senador na si Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Nang matapos ni Villar ang kanyang huling termino sa Senado noong 2013, tuluyan na siyang nagretiro sa politika at piniling tutukan na lamang ang pagpapalago sa real estate business ng kanyang pamilya. Sa nakalipas na mga taon, napanatili ni Villar ang kanyang status bilang pinakamayamang Pilipino sa net worth niyang $7.2 billion o mahigit 3 bilyong piso. Batay ito sa 2021 World's Billionaires List ng Forbes magazine. Asawa ni Villar si incumbent Senator Cynthia Villar at meron silang 3 anak. Anak nila si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Mark Villar na kandidato sa pagkasenador para sa eleksyon 2022 sa ilalim ng PDP laban. Ang nag-iisa nilang anak na babae na si Camille Villar ay kasalukuyang House Deputy Speaker bilang incumbent congresswoman ng Las Piñas. Isa siya sa 70 kongresista na bumotong ibasura ang franchise renewal application ng ABS-CBN noong July 2020. Samantala, pagninegosyo naman ang tinututukan ng isa pa nilang anak na si Paulo Villar na presidente at CEO ng Vista Land and Landscape Incorporated. From real estate to broadcast, mukhang taliwas sa takbo ng negosyo ni Manny Villar ang pagbuo ng kanyang new broadcast station. Pero ayon sa mga source, hindi siya mag-isang magpapatakbo nito. Makakasama niya sa kanyang new venture ang Wawawin host na si Willie Revillame. Matatandaang natapos na ang 5-year contract ni Willie sa GMA Network at hindi na ito na-renew pa. Matalik na magkaibigan si Willie at ang mga Villars. Balitang magsisimula ang test broadcast ng Villar Channel sa Feb 14 at ang isa umano sa posibleng magiging expected flag carriers nila ay si Willie. Si Kuya Will na nga yata ang isa sa mga artista sa bansa na naikot na ang lahat ng istasyon sa Pilipinas. Bit-bit ang kanyang game variety show na nagsimula pa sa ABS-CBN, ang Wawawi. Ilang beses na suspindi ang show ni Willie dahil na rin sa ilang paglabag sa MTRCB. Pero tuluyang natuldukan ang kanyang programa dahil na rin sa entertainment writer at radio broadcaster na si Jobert Socaldito. Binatikos noon ni Jobert si Willie at nagsalita ang host sa kanyang programa kung saan hinamon nito ang management ng ABS-CBN na sisantihin si Jobert kung hindi magkukwit siya, bit-bit ang kanyang production. Hindi sinisante ng management si Jobert at umalis si Willie sa ABS-CBN.
Bagay na timing rin sa pagre-revamp ng kapatid network ang TV5 na sa mga panahon na iyon ay binili ng business mogul na si Manny Pangilinan. Kaya naman nakahanap ng bagong tahanan si Willie sa primetime slot ng TV5 at inilunsad ang kanyang programang Willing Willie na kasama pa sa programang ito bilang host ang anak ni Manny Villar na si Camille. Humarap ang Willing Willie ng reklamo nang pasayawin ng isang 6 na taong gulang na bata ng isang macho dance sa telebisyon. Na-revamp ang programa at naging Will Time, Big Time hanggang sa pangatlong pagkakataon ng malipat sa noontime slot ay naging Wawa Willie. Pero gaya ng naganap sa away nila ni Jobert, noong 2013 ay tila naganap muli ito nang makasagutan ni Willie ang co-host na si Ethel Buba sa programa. Naghamon uli ito na magre-resign kung hindi tatanggalin ang komedyante. Hindi na muling bumalik pa si Ethel sa Wawa Willie hanggang noong October 2013, nagdesisyon si Willie Revillame na mag-retire pansamantala. Bagay na kanya namang ginawa, pero pagpasok ng 2015 sa afternoon slot ng Kapuso Network, nakapasok si Willie. Sa ngayon, tapos na rin ang 5-year contract ng TV host sa GMA at mukhang mas secure ang posisyon nito sa bagong network ng kanyang matalik na kaibigan na si dating Senador Manny Villar. Hindi rin naman makakaila na matagal at malawak na rin ang karanasan ng TV host sa mundo ng telebisyon at hindi rin makakaila na tinatangkilik ito lalo na ng masa. Sa ngayon, gamit ang dating broadcasting frequencies ng ABS-CBN, ang grupo ni Villar ay sinasabing magbo-broadcast sa kanilang pasilidad sa Star Mall na matatagpuan sa kanto ng EDSA at Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Dahil sa marami ang nawalan ng trabaho nang mag-shutdown ng ABS-CBN sa free channel, maraming mga aplikante ngayon ng advanced media broadcast na mula rin noon sa ABS-CBN ang nagpaparamdam na palaring makapwesto sa tinaguriang Villar Network. Kapag nagkataon ay magre-reunion sa nasabing lugar ang mga dating kapamilya at ilan pang personalidad na posibleng piratahin mula sa ibang himpilan. Seryoso si Manny Villar na makipagsabayan sa malalaking TV at radio station. Kamakailan lang ay nabili rin niya ang isang FM radio station dito sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Kung sa bagay ay kilala talagang seryoso sa pagpapatakbo ng negosyo si Villar at hindi siya papayag na maging white elephant lamang alinman sa mga business interest na kanyang pinapasukan. Lalo pat, secured nito hindi lamang ang negosyo maging ang politika dahil nakaposisyon ang kanyang pamilya. At ngayong magkakaroon na rin ito ng broadcasting stations, secured na rin ang PR and publicity ng mga ito na siyang lalo pang magpo-promote ng reputasyon ng mga Villar sa Pilipinas. Sa mga susunod na linggo ay maraming tiyak ang madadagdag sa mga personalidad na siksik sa inaantabayan ng pagsibol ng isa pang malaking broadcasting network sa bansa. Ayon sa ilang source, mapapabilang umano sa mga personalidad na mapapanood sa bagong bukas na istasyon ay ang tambalang Catherine Bernardo at Daniel Padilla, maging ang tambalang Liza Soberano at Enrique Hill. Pero ang balitang ito ay posibleng chismis lamang din dahil merong commitments ang two love teams sa Kapamilya Network kung saan ay meron silang mga teleseryeng ipapalabas sa ABS-CBN ngayong 2022 kung saan ay ine-ere rin naman sa Kapamilya Online, A2Z Channel, TV5 at I Want TFC. Lumutang rin ang pangalan ni Nadine Lustre at James Reid at kahit hiwalay na ang dalawa at wala ng J. Dean, open si Nadine at James sa mga opportunities that would come their way, lalo pat self-managed na ang dalawa. Pagdating naman sa mga premyadong celebrities, lumutang rin ang pangalan ni Judy Ann Santos at Angel Locsin. Hindi malabo na posibleng makita si Juday sa bagong network, lalo na kung may maayos naman na proyekto para sa kanya. Ang nakakagulat ay ang pangalan ni Angel, lalo pat kilala ang aktres na isa sa mga nagprotekta sa Kapamilya Network nang gipitin ito ng mga kongresista. Kung lalabas man si Angel sa AMBS, yan ang ating tututukan.
Naging matunog rin ang pangalan nila Kim Chiu, Dimples Romana at Ann Curtis na mapapanood sa Villar Network. Sa ngayon, present pa rin si Kim Chiu sa It's Showtime as one of the regular host, habang si Dimples Romana naman ay napapanood sa primetime series na Viral Scandal ng ABS-CBN. Si Ann Curtis naman sa ngayon ay halos hindi natin nakikita sa telebisyon simula nang magkaroon ng pandemya. Piling-piling proyekto lamang ang tinatanggap nito, lalo pat busy ito sa pagiging hands-on mommy. Napabalita rin na makakasama sa bagong network si Piolo Pascual at Angelica Panganiban. Medyo dehado ang balitang ito dahil kakapirma pa lamang ni Papa P ng kontrata sa ABS-CBN noong September 2021. Marami na ring proyekto ang nakapila sa kanya sa Kapamilya Network, kasama na ang Flower of Evil kung saan makakatambal niya ang kakalipat pa lamang sa ABS-CBN na si Lovie Poe. Ang Flower of Evil ay ang Filipino version ng Korean hit drama series. Sa ngayon, busy si Papa P sa upcoming sitcom nila ni Angelica Panganiban kung saan ay ipapalabas rin sa ABS-CBN. Makakasama nila rito ang PBB celebrity housemate at online seller sensation na si Madam Inuts. Matatandaan ng magsara ang ABS-CBN noong 2020 kabilang si Piolo sa umalis ng network at sumama kay Mr. Johnny Manahan na lumipat sa TV5 kung saan isa siya sa main face ng Sunday Noontime Live o SNL na tumapat sa Asap Natin To. Pero hindi rin nagtagal ang programa dahil sa merger ng ABS-CBN at TV5. Dahilan, kaya nagbalik Kapamilya ang aktor. Paliwanag ni Papa P, it's also one way of kind of returning the favor kasi diba they took care of me for so long. So at least it's high time for me to at least give back yung kabaitan and opportunity na binigay nila sa akin through the years. And this is the best time to show our support, our loyalty. To quote my boss, Sir Carlo Katigbak, sabi niya, masakit syempre kapag umalis pero mas masakit kasi we're not in a good position. So I didn't want to add insult to the injury. I didn't want to add more hurt to the station. That's why I also stayed. And ito yung pamilya ko. Ito yung bahay ko. So there was no reason for me to leave. Napabalita rin na kasama raw sa new network ang pop royalty na si Sarah G. Bagay na kailangan antabayanan lalo pa tila occupied pa sa ngayon ang singer-actress sa binubuo nilang pamilya ng aktor na si Mateo Gudicelli. Lastly, lumutang rin ang pangalan ni Seth Fedelin at Francine Diaz. Pero kung titignan ang takbo ng karera sa ngayon ng dalawa, lahat ng proyekto ni Seth nakatambal si Andrea Brillantes ay nakapako sa ABS-CBN. Gayon din naman si Francine na nilo-launch as the newest and leading lady ng Kapamilya Channel. Hindi rin naman daw maaalis ang posibilidad na may ilang mga artista mula sa Kapamilya, Kapuso at Kapatid Networks ang makikita sa New Villar Station. Lalo pat sa ngayon ay pansamantala pa lamang naman ang paggamit nila ng naturang frequency na dati ay hawak ng ABS-CBN. Kung lalaruin ng mga Villar ang pagkuha sa mga celebrities, pwede silang maging bukas sa lahat ng mga artista at huwag nang gawing homegrown ang mga artist to open more projects and income. O mga ka-showbiz peeps, nagustuhan niyo bang ating paksa sa araw na ito? Type your comments below.